tools and equipment in automotive. Yan. Atin muna silang kilalanin, ano? So the first tools is the classification of mechanic tools and equipment, hand tools. So maraming there's so many kinds of tools that used in the automotive shop. We have the hand tools, measuring tools, power tools, ano, and diagnostic tools. So these are the different types of tools nowadays that makikita natin sa isang laboratory or shop, no? So hopefully meron tayong mga tools na to sa ating institution o sa school. So number one tools is the hand tools. Hand tools, siyempre pag sinabing hand tools, the purpose of that tools is to tighten and loosening the bolts or nut. Ano? Kaya ang tawag dyan is tightening and loosening tools. Sabihin, pang higpit at pang luwag ng tornilyo or bolts and nut. So dapat alam din niyo yung tinatawag na automotive fasteners. Sinong familiar sa automotive fasteners? Na-discuss na ba sa inyo yan being the automotive engineers, future automotive engineers? Alam niyo yung automotive fasteners? Hello? Wala yata akong kausap. Hindi po, sir. Ha? So ano yung fasteners? Ano sa tingin niyo yung fasteners? Parang yung po yung nagko-connect po ng dalawang Yan. Nagko-connect ng? Dalawang bagay po. Yes. Automotive fasteners. Yan. So maraming klase ng automotive fasteners. No? So ba't iba yan? So pwede siyang bolt, pwede siyang nut, ano? Pwede siyang bolts and nuts, pwede siyang clip, ano? Yan. Pwede siyang washer. Okay? So madaming klase ng automotive fasteners. So yung sasakyan ay binubuo ng automotive fasteners, ano? Binubuo siya para siya mapag-assemble, ano? So hindi ko na siya masyadong i-elaborate, ano? So sample na lang bolts and nuts, washer, meron yung mga plastic fasteners nowadays na nabibili sa online, lalo na sa pagkakabit ng mga tawag dito, ng mga panels, ano, yung mga shroud na plastic. So we have also the rivets. Yan. These are sample of automotive fasteners. So para matanggal yan, yung iba't ibang fasteners na yan, so meron tayong tightening and loosening tools, lalo na sa bolts and nut. Ang una is open and wrench. Ito yung example ng open and wrench, ano? So open and wrench, marami siyang sizes, ano? Pinakamaliit actually niyan is sa automotive, usually pinakamaliit niyan is size 6 mm, ano? Ang nung araw ang ginagamit na tools or the ginagamit na unit is English, ano? Pero ngayon, in-standard nila kalimitan ay millimeter or metric. So from 6 mm to 32 mm ang sizes niyan. So mayroong mas malalaki pa, no, lalo na sa mga heavy equipment.
So, ang purpose ng open-end wrench is to hold and turn the nuts. Ano? The purpose ng open-end wrench is to hold and turn the nuts. As you notice in the illustration, nakikita ba illustration? Yes po. So, sabi diyan, bawal siyang pwersahin. Ano? Kasi pag pinuwersa mo yan, possible na bumuka yung jaw. Alin ba yung jaw? Ito yung tinatawag nating jaw. Yan. Kita ba ang kursor? So, this is the jaw. Ano? Pwedeng bumuka. Pero, ay bakit pag ginawa yan tools? Kung hindi pwedeng pwersahin. So, ginagamit lang yan habang maluwag pa ang tornilyo at habang maluwag pa ang tornilyo sa paghigpit, pag maluwag naman ay pag maluwag na ang tornilyo. Ano? So dito naman sa illustration na to, kung mapapansin nyo ang open end wrench hindi siya diretso, no? Hindi siya straight. Ano? Lagi siyang may angle at least 15 degrees. Ano? So may ibig sabihin 'yan, may purpose 'yan. So malay nyo, isa sa inyo ang maka-invento pa ng purpose o makapag-design ng open-end wrench na with special purpose. Katulad do, ang purpose niyan, anong purpose niyan? Anong ibig sabihin ng illustration 'yon? Sino makakasagot? Ito, ito at saka ito. Compare the two. So bakit siya nakagayon, naka-offset? O may 15 degrees. Ano ba yung na medyo hindi siya straight. So anong purpose noon? Hello? Na-disconnect na yata ako. Kailangan ko bang magtawag? Tatawag siguro ako. Hindi ko Sige. Si Yan. Anong purpose noon? Si Yan, the third year representative of automotive engineering. What is the purpose of that illustration? Itong one na yan. Anong ibig sabihin yan? May makakasagot? Hindi ko kayo makita eh. Meron bang message? Wala. Sige. Sir, yun po yung yung parang hindi po magasgasan po yung tagdan yung Simon. Sige, Simon. Kaya mo yan. Anong ibig sabihin nun? para po para po mas maayos po yung hand placing po para hindi po siya yung parang persadong Sige, pwede rin. Okay, so ang ibig sabihin niyan, kaya siya nakaganyan, ano? Halimbawa, doon sa mga ano bang term doon, yung mga maliliit na space, ano, sa mga gipit na lugar. Ano? Pag pinihit mo 'yan from here to there, ano? Konti lang yung ano eh, yung area na pag pinihit, ano. Ngayon, pagka tinanggal mo 'yan, ipinasok mo uli dito, hindi siya papasok kasi maliit nga yung space. Ang gagawin mo diyan, babaligtarin mo yung open end. Instead na nakaganto, so papaganto ang pasok mo niyan. Ako, ibig ko sabihin? Hello? Yes po, sir. Ano? Babaligtarin mo lang. Okay? Babaligtarin mo. Para ka nagbaligtad ng piniritong isda. Ano ko ha? Yes po, O sir. yun. So para pumasok doon sa hexagonal ano tawag dito? Figure, no? Ng bolt or nut. Okay?
Maliwanag ba? So bakit ko pinaliliwanag 'yon? Kasi base dito sa design, mapapabilis mo yung trabaho. Ano? Mapapabilis mo yung trabaho ng isang technician. So yun ang inyong pwedeng i-innovate. Ano? So paggamit ng innovation sa pamamagitan ng paggamit ng tools. Ano? Kakameron kayo ng inyong design. Ako ibig sabihin, Yes po, sir. okay. So naintindihan? Yes po. Okay, isa pa lang yan. Yes, sir. Okay, next. Ito naman. Ang automotive, hindi lang dapat kayo mag-concentrate doon sa makina, sa sasakyan. So, kailangan alam din niyo yung ginagamit na tools. Ano? Dapat alam din yung i-innovate or pwede rin kayo mag-design ng mga, ang tawag diyan sa Toyota is special service tool. Kasi sa ngayon, once na nag-design ka ng isang engine o ng isang vehicle, ano, so gagawa ka diyan ng manual, no? Ng repair manual. From that repair manual, you need to develop the special service tool in that particular components or parts. Paano mo siya kalasin, lalo na pag mahirap kalasin. Ano? Naintindihan? Hello? Yes. Yun. So, yun din ang pwede nyong i-innovate as engineer. Hindi lang sa engine, hindi lang sa vehicle itself. So, paano siya i-service? So, the next tools is the box wrench, box and wrench. So, ito naman, so ito ginagamit usually sa bolt and nut din. Pero kung mapapansin nyo, may kanya-kanya din design yan. Naka-offset din siyang ganyan. Pero ang pagka-offset naman niya is palapad. Ano, yung pinaka-offset. Okay? So these tools is usually, ang tawag din nila dyan, offset wrench. Ano? So kung mapapansin nyo, ang box end wrench, so naka-hexagonal yung kanyang, marami siyang endpoint. Ano, depende sa types. Meron kasing maraming points. Meron 8 point, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 point are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 point. Merong 8 point. Merong 16 point. Ano? Nakuha? Nagets ba? Yes po. So, pagdami ng point, pagdami ng sulok, pagdami din ng posisyon niya para makalas mo yung bolt or nut. Did you get my point? O, katulad nito, dito pinakikita ilang beses siya pwedeng isalpak dun sa counting space na yon. So, dito isa, dalawa, so tatlo, bali tatlo, kaya. Ano? Tatlo or apat. No? So maraming beses mo siyang pwedeng isuot in different angle. Nakuha ba? Yes po. Yes po. Yan. Yun ang mga kailangan din nating malaman. Ano? Lalo na sa pagpili ng tools na gagamitin doon sa particular job. Okay? So, yan. Ngayon, pag pinagsama mo ang dalawang yan, ang tawag dyan ay, ano ba tayo nan? Paano pag pinagsama natin yan? Ang tawag nila ay, yung open and end. Ang tawag nila ay, combination wrench. Ano? Pag pinagsama ang dalawa. Ngayon, itong open end wrench, halimbawa array size 14, ang isa ay size 13. Ano? Ganon din ito, size 13 or size 14. Pero pag siya nagsama, usually isang size lang yan. Isang size. Halimbawa kung 14 na box, 14 na open. Okay? At itong box wrench, pwede natin itong gamitin sa final tightening o bago o yung frozen pa ang
ang bolt or nut, pwede natin siyang gamitin. Kasi mas maganda yung kanyang grip. Naintindihan? Yes, Hello? yes po. Kasi Yes po, sir. bakit maganda ang grip niya? Kasi lahat ng sulok ng bolt or nut ay hold niya. Kumpara dito, yun lang, porsyong yun ang kanyang kayang i-hold. Kaya posible siyang mag-slip pag piniwersa. Hindi katulad nito na sakop niya lahat. Naintindihan? Yes po. Yes, sir. Okay. That's the advantage and disadvantage of two types of tools. Kaya ang ginawa ni SAE or alam niyo ba yung SAE? Opo. Yes. Opo. Ano ibig sabihin nun? Society of Automotive Engineering. Yes, very good. So ano namang ni SAE? Ano namang mission noon? Ano namang vision noon? Ano namang kinalaman ng asosyasyon 'yon? So ano niya SAE? Parang anong ginagampanan niya? Usually sa oil 'yan. Pero hindi lang oil usually ang hawak niyan, pati mga tools pwede din nilang i-standardize. Yan na. Okay? Dapat pagka kayo natapos ng automotive engineer, dapat kayo maging miyembro ng SAE. Okay? Ayan. Kasi wala pang automotive engineer sa Philippines, right? Tama ba? Meron na bang automotive engineer sa Philippines? Wala pa, kayo pa lang kung sakali kasi hindi nakagraduate yung nauna sa inyo eh. Na? Yan. Sige. Next is the socket wrench. So, marami ding types ng socket wrench, ano? Merong pagka normal, ang tawag nila ay standard type. Pag mahaba, ang tawag diyan ay deep socket or deep type. So, yung point na sinasabi ko kanina, ganun din siya. Kung ang box wrench ay may ganito, 1, 2, may hexagonal point, double hexagonal point, ganun din ang tawag dito, ang socket wrench. Okay? So, yun. The next one, ang socket wrench ay may kanyang drive, ano? Merong 1/2 drive, magkaibang drive niyan eh. Pag nabili niyan dapat isang set, di ba? Kasi hindi mo siya magagamit alone, ano? Kailangan may drive. Okay? So, kumbaga bala lang 'yan ng isang tools. O part lang siya ng isang tools, no? So, may 1/2 drive, 3/4 drive, 3/8 drive, ano? Yan. Naintindihan? So pag tayo nagkalas na at nagbalik nag-disassemble na, i-utilize natin yan, gagamitin natin yan. Observe ko kung paano niya siya gamitin in our laboratory activities. Ano? Yung mga iba't ibang klase ng tools. Hindi yan pampukpok. Ano? So this one is the power handle or what we call ito power handle, tapos ito naman ay ratchet, ito yung kanilang adapter. Pag sinabing adapter, from 1/2 to 3/4 drive, ano, yan. Pero yung mga adapter na yan, hindi kailangan din puwersahin, you know? Hindi kailangan puwersahin ng quad kasi madali siyang masira din. No? Maliwanag kang original lang yung tools. Okay? So, ito yung paglalagay niyan, ano? Ito yung 1. Ito yun. Tapos, ito yung adapter na isa. Tapos, that socket. Okay? And then, sa part pa rin ng socket wrench, meron siya tayong universal joint. Para kahit anong angle, so madali mo siyang mapipihit yung tornilyo. Kahit medyo hindi siya diretso, ano? Ay pwede mo siyang kalasin. But, in that particular universal joint, hindi mo din siya pwedeng gamitan ng mga katulad nito. This is the pneumatic tools,
Hindi pwedeng gamitin kasi magkakameron ng vibration. Okay, pwedeng masira. Pag sobra naman ng angle, pwedeng maputol o pwede ring masira. Next is the extension. Extension bar. Pag may malalalim yung bolt or nut, so kailangan natin ng extension. So maraming size ng extension. Meron 12 inches extension bar. Merong 6 inches. Meron ding 10, 3, so on and so forth. Depende sa tool set, socket tool set na ating mabibili. And then, kasama dyan din yung tinatawag na spinner handle, o tawag natin dyan ay power handle. Ano? Okay. Bakit may spinner handle or power handle? Kasi siya, pagka medyo mahigpit ang tornilyo, pwede mo siyang gamitin. No, pinahaba mo yung handle. Bakit pinahaba? Mas madaling? Hello? Luwagan. Mas madali pong luwagan. Yes, mas madaling luwagan. Pag humaba, kita mo yung nagbo-vulcanize, may tubo pa. Ano? So, paghaba ng handle, pag luwag, pag hindi masyado yung effort mo, pero pag ekse, mas kailangan mo ng malakas na effort sa pagkakalas. Ano? Yan. Ito, meron pa rin siyang sliding handle, Yan. Yan, pwede mo siyang gawing T-wrench, Pwede mo siyang slide. Of course, we have also the ratchet handle. So that ratchet handle, kung mapapansin nyo, hindi rin siya pwedeng pwersahin. Maliban kung siya pang torque wrench. Kasi sa torque wrench, naka-design yung ratchet niya for that particular torque. Pero pagka hindi yung nakalagay lang siya sa socket, so madali siyang masira, yung ating ratchet. So ginagamit lang yan pagka maluwag ng tornilyo para mabilis mo siyang maluwagan. At ginagamit mo rin yan pagka ang tornilyo ay habang maluwag para mabilis mo siyang mahigpitan. Then, yung final tightening, pwedeng torque wrench. Naintindihan ba? Yes. Yes, sir. Sige. Very good. Ito. Question pa din to. Anong tawag dito? Ang English niyan, anong tawag dyan nga pala? Adjustable wrench. Adjustable wrench. Ano sa Tagalog? Katala po. Katala. Yes, katala. Yung nauna, lyabe, Ito, katala. Ito, may mga din dito May mga palaisipan dito sa illustration, Ganyan lang ang paggamit niyan, Bakit daw ito tamang paggamit? Ito mali. Ito mali. Ito okay lang. Bakit ito mali? Assuming na ang pagkakalas niya pababa lang pababa. Okay, bakit to mali? Ito tama. Kasi ang first ko ay nasa yung nag-a-adjust po ay manipis lang, unlike po dun sa naka-fix na ay makapal, and nandun po yung force. Yes, very good. So dito, halimbawa ito pababa ang hipihit mo, yung fixed jaw, yan, ay siyang pwersado. Pero yung movable jaw, nakaalalay lang. Pero pag gantong gamit mo, possible masira ang adjustable jaw. Nakuha? Yan, tama yung paliwanag. So, yon. Kaya minsan, pagka mali ang gamit, madaling masira Pag mali ang paggamit, madaling masira ang tools. Kaya dapat, kaya natin gamitin ang tools ng tama. Ganun pala ang adjustable, hindi basta pinagkakalas. Tawag dyan ay crescent sa ibang bansa, sa ibang lugar. Kasi ang unang brand niyan ay Crescent. Para din yan toothpaste.
Pabili ng Colgate yung close up. Okay? Naintindihan ba? Yes po. Okay. So ito naman is spark plug wrench. No? So itong spark plug wrench ay ginagamit sa pagtanggal ng spark plug. So para din siya sa socket wrench. No? Kailangan medyo special ang size ng spark plug. Wala minsan sa socket kasi usually size ng spark plug is 16 mm. No? 16 o may maliit pa. No? Tapos mas manipis ang spark plug wrench kumpara sa normal socket wrench. Okay? Yan. So ang spark plug wrench kalimitan mayroon siyang goma sa loob, ano? Sa loob ng wrench para pagka kinalas mo yung spark plug, kakapit siya sa wrench pag hinugot mo. Tapos saka mo siya tanggalin. Naintindihan? Yes po. Yes po. Yan. So dito hindi basta pag hindi matanggal dito, ang iba binabagsak na Kaya nga siya ay may goma sa loob. May goma yan sa loob, nakakapit yung dulong yon para pag hinugot mo siya hindi siya babagsak. Hindi siya bibitaw. Ikaw mismo ang mag-aalis sa spark plug wrench. Okay? So that's yun ang magandang spark plug wrench. Hindi katulad ng kasama sa motorsiklo na pag ginamit mo, yung lang, medyo manip parang lata lang ang ang pagkakagawa. Okay? And then this one is the screwdriver. So maraming klase ng screwdriver, Hindi lang flat and Phillips screwdriver, So ito pero pangkaraniwan na ginagamit natin yung flat head at saka Phillips head. Yan, Phillips. Ito Phillips. Itong flat head. Pero marami ding sizes ng flat, Madami ding sizes ng Phillips. Kaya pag bibili ka ng set of screwdriver, usually 3 Phillips at saka 3 flat head. So, ang kailangan ay make sure pag gumamit ka niyan ay eksakto yung flat o yung slot doon sa screw. Ang tawag diyan ay screwdriver, hindi screw. Screwdriver kasi ang dinadrive niya ay screw. Kailangan pag make sure na walang gap. Kasi katulad nito pag pinihit mo at biglang tumalon, sira na yan. Loose thread na yung kanyang slot. Maglulus na yan. Kailangan make sure na eksakto yung tip doon sa screw, sa slot ng screw. Liwanag? Hello? Yes po. Yes po, sir. Yan. Tapos keep straight, huwag pa gilid-gilid pagka ginagamit. And then, hindi dapat siyang gamitan ng mga screwdriver pag hindi matanggal. Maliban na lang, may mga design ng screwdriver na pwede talagang lagyan siya ng tools. Yan. Pagka ang screwdriver mo ay ito katulad nito, pwede siyang gamitan. Pag ang screwdriver mo ay may bakal sa gitna, tapos bakal ang dulo, pwede mo siyang pukpukin, gamitan ng martilyo. Ginagamitan niya ng martilyo para mabuhay o ma-vibrate yung screw bago siya pihitin. Ako ha? Yes po. Pero yung ganito, huwag kang gagamit ng ganito sa mga electrical, mga kuryente ka. So kailangan ang insulator ay plastic or kahoy. Pero pag gantong may sa dulo, may bakal, may metal, pwede mo siyang pukpukin. Okay? Yun ang isa sa mga kailangan natin tandaan. Then may yung maliliit na screwdriver na ganyan, ang tawag dyan ay stubby. Stubby screwdriver. Stubby, maliit lang yan.
And then of course, may mas maliliit pa dyan. Na kung tawagin ay ano ang tawag doon sa maliliit na screwdriver na ginagamit sa electronics. Tawag din precision tools. Ano? Pero iba't iba siya ng tip. Maraming klaseng ng tip. Ano? May mga hexagonal, hex, key hex. Yan. Yan. Iba-iba ng size ng dulo. No, lalo na yung mga nung araw, yung mga pagbubukas ng cellphone. Ngayon kasi ang pagbubukas ng cellphone, pasungkit-sungkit lang eh. Pero nung araw, may maliliit talagang tornilyo yung cellphone. So, ang ginagamit doon ay mga precision tools. Pero ngayon, ganun din. Ano, ang medyo yung Honda, usually ginagamit yan ay key hex. Hex ang dulo. Kung alin man yan, o screwdriver, hex ang dulo ng tornilyo. Hindi pangkaraniwan. Special tool, yung head. No? And then, ito na yung isa sa mga dapat nating ma-exercise, yung paggamit ng torque. Ano? Paggamit ng torque. Ano ba yung torque? Alam ba yung, ano yung torque? Ano pag sinabing torque? Hello? Wala na akong kausap. Yung force po o yung lakas po. Force o lakas. So, ito yung tinatawag Rotation na rotation. Very good. So, ang ibig sabihin ng torque is a twisting force. Yan. Yung pwersa paikot. Yan ang torque. Makikita nyo kung kayo'y namamasyal o pumupunta sa mga mall, tapos may naka-display na sasakyan, meron daw specification, makikita mo doon. Maximum torque, nakasulat. Yan. Ibig sabihin, ano ba yung maximum torque? Ibig sabihin, ano ba yung pwersa niya paikot ng gano'ng kalakas? Ano, yung torque ng isang sasakyan. Ano? Pag higher the torque, paglakas. Okay? So this is a twisting force. So ito naman, sa atin, ginagamit naman natin ito sa paghihigpit ng tornilyo o ng bolt or nut. Kasi bawat bolt or nut, kailangan may specification yan ng kanyang maximum torque. Ano? Kasi pagka napasobrang hapit, pwede siyang maputol, pwede siyang malustred. Pag kulang naman ng higpit o hapit, pwede siyang lumuag ng kusa. Kaya dapat mayroon tamang torque ng bolt or nut. Okay? Usually, ang sukat niyan, ang unit niyan is Newton meter. Alam niyo yung Newton meter, di ba? Or ano pa yung isa? Foot pounds. Ano? Yan, foot pounds or Newton meters ang unit ng torque. Magagamit tayo niyan kasi dapat ang tornilyo ng isang makina, lalo na pagka nasa internal, nasa loob, kailangan meron siyang torque. No? Tama ang kanyang torque o pantay-pantay ang hapit. Kung siya 10 tornilyo, dapat same size, no? Same pitch. Yan. Alam niyo ba ang pitch? Dapat alam din niyo yan, ano? Pitch, size, tapos yung torque, yung marka ng tornilyo kasi makikita mo yung torque ng isang bolt or nut sa pamamagitan ng kanyang mark. Ano? Mark. Ng kanyang marka sa ibabaw. Ano? Tapos yung size, kailangan alam mo din ng sukat. Ano? Yung siya 8 mm. So yun, something like that. Okay, maliwanag? So meron tayong click type. Pag naset mo yung kanyang torque, pag tama ng hapit, nagki-click na yan. Ano? Ako ha? Yes? O yan. Tapos ito namang isa, deflecting beam. So may pointer, kailangan mo pang tingnan yung tamang hapit ng tornilyo, sisilipin mo. Ito may scale. Meron siyang scale dyan, nakalagay. Halimbawa, ito Newton meter, ito ang foot pounds. Dito naman, Newton meter ang foot pounds, iseset mo siya. Parang micrometer, iseset mo siya. Pag naset mo siya sa torque na gano'n, pagka pinihit mo yan, pag lumagitik siya, nag-click, ibig sabihin, yun na ang kanyang
Yun na ang sinet mong torque. Halimbawa, 50 foot-pounds. Magkikilik siya pagdating ng 50 foot-pounds. Ito naman, kailangan mong pantingnan. Yan. So, sa measuring tools na pala tayo. So, this one, pero marami pang klase ng tools na pwede nating magamit. So, ilan lang yun. Yun na lang ang basic. Ito naman, L square and B block. B block, patungan niya ng mga camshaft, crankshaft, tulad nitong L square. So, this one, ginagamit halimbawa. Yung spring, ito, valve spring. Tinitingnan ng kanyang straightness ng valve spring. Kung okay pa ba yung kasi pagka hindi siya straight, ang bukas ng valve ay hindi pantay. So, dapat straight. Yan ang paggamit ng L square and B block. Then, we have also the straight edge, and then the feeler gauge. Feeler gauge. So, feeler gauge is marami siyang leads na different size yung kanyang kapal. So, yung size niya may metric din at saka inches. So, dito tinitingnan yung flatness, flatness ng cylinder block. Ito kasi cylinder block. So, that cylinder block kailangan pantay na pantay yan. Kasi pagka hindi siya pantay, nagkakamaroon niya ng tinatawag na pag nilagyan mo ng gasket, hindi lalapat yung gasket, may kawang. Yung kawang na yun, nagre-resulta ng tinatawag na loss compression. Yan. Kailangan meron din siyang specification yung kanyang flatness. Hindi naman talaga yung perfect nating 0-0 yung flatness niya. So, meron lang siyang tolerance na sukat. Yan. Nadidinig pa ba ako? Yes po, sir. Yes po. Hindi ko kasi makita kasi naka share screen. So this one, ito pa, measuring tools din ito, pero iwan ko lang kung makukuha niyo ang gamit nito sa kwento. Kasi ito is wax. Ginagamit ito sa pagsukat ng clearance ng langis. Yan. Oil clearance. O ibang term doon, bearing clearance. Yan. So may iba-iba siyang sukat. So, didemo natin o gagawin natin. Bibili kayo nito para makagamit kayo nito para makita natin, ma-apply natin kung bakit ba sinusukat yung oil clearance. Sige. So, yan. Plastic gauge ang tawag dyan. So, ito naman ang torque angle gauge. So, the torque angle gauge, kung kayo may torque wrench, halimbawa, ang sukat mo ay 80 foot-pounds at 30 degrees. Yan. So, torque angle gauge, halimbawa, pag lumagitik na siya ng 50 foot-pounds, didiretso mo pa rin ang ikot hanggang 30 degrees. So, yun ang ibig sabihin nun. Okay? Yan ang may ginagamit pagka lalo na sa mga pag-assemble ng yung mga bagong sasakyan o bagong engine, So, ginagamit din yan pagbago yung bolt or nut para hindi ka na mag-retort. Yan. Next, another measuring tools is radiator cup tester. So, yung radiator cup, kailangan din nating ma-test natin kasi ang radiator cup is a kind of valve, na siyang nagsisilbing kasi ang coolant ay alam niyo ba yung coolant? Yes po. Narinig na ang coolant, yung coolant pag umiinit siya nagiging siyang vapor, tama? So yung vapor dadaan sa radiator cup papunta sa reservoir, Pag lumamig yung vapor, magiging ulit siyang tubig, liquid. Kaya dapat bumalik siya sa radiator. Pero pagka ang radiator cup ay hindi na gumagana yung kanyang valve at ang kanyang pressure, pagka nagka-pressure, hindi na siya gumagana o
ano na ang kanyang pinaka-valve, nagkukos yan ng overheating ng isang sasakyan. Ano? Okay, madidiscuss din naman natin yan kung bakit. Darating tayo dyan. Okay? Next is pulpose rule. Hindi na natin kailangan yan, pero ginagamit din yan halimbawa sa sa mga bearing tension, yung tamang hapit ng bearing. Kailangan hindi na rin napapractice sa ngayon yan, pero titingnan natin kung para sa standard o mabalik natin yung tamang kondisyon ng isang engine. Pag naglagay ka ng bearing, dapat wheel bearing. So yung hapit ng bearing may sukat din yan. Ito na yung filler gauge or thickness gauge. So may iba't iba ng sizes. Yan. Bibili din kayo niyan para magamit natin sa ating activity, sa ating laboratory para makita natin yung mga sukat ng valve. Angle indicator gauge, banggit na yan kanina. The temperature or vacuum pressure gauge. This is usually ginagamit sa air intake or sa brake system, yan, sa booster. So ano ba yung na hihigop niyang negative pressure from the atmosphere. Yan. Lalo na sa mga carburetor type nung araw, kailangan same yung vacuum na hinihigop ng bawat cylinder. Okay? Same ang negative pressure. Next is fuel pressure gauge. This one is used in fuel pump, especially those the engine uses the system is the electronic fuel injection. So may mini-maintain tayong pressure ng fuel. So pag bumaba yung pressure noon, nagre-resulta yan ng hindi magandang performance ng makina. Halimbawa, during uphill, hinahatak niya, naglo-low power, At during submerged acceleration, nagigis yang parang kinakapos yung kanyang performance. So ang isang halimbawa noon is the pressure gauge are not give the standard pressure, to accommodate the RPM and the speed of the piston. Next is the compression tester. It measures the compression of each cylinder. May maximum. Pag na-discuss na natin yung papiyaw yung engine principle, so pag may required din kasing compression pressure yung bawat cylinder, halimbawa 100 PSI, pag bumaba doon, halimbawa naging 80, naging 70, pwede na matawag yung loss compression. So pagka loss compression ng isang cylinder, either hard starting siya, low power, yung idle is hindi stable, yan. So kailangan ng measuring instrument to test the function of each cylinder that required standard pressure. Next is the vacuum tester. This is mechanical vacuum tester. Pwede niyang gamitin sa mga brake system, sa paghigop ng mga fluids. Timing light, ito hindi na masyadong ginagamit yan kasi ngayon yung scanner, yung diagnostic tool, pwede mo nang makita yung timing ng engine by means of diagnostic tool. So yung lunch, usually, yung nakausap ko yung taga Don Bosco dati na ngayon ay nasa lunch. Napakaganda na nung lunch technology, universal scanner. Lahat ng pwede mo siyang i-program
No, pwede mo nang i-program yung computer sa pamamagitan ng diagnostic tool. No, yung mga kung naririnig yun, tinatawag na mga remount, ano? So yun, kaya na niya. Pero siya, scanner lang siya, tablet type. So ito wala na, obsolete na yan, kaya lang sa mga old engine na gamit pa rin ng timing light. Ito yung pinagmamalaki nung araw ng Toyota, yung IT2 scanner. So, ang mga kaya niyang gawin is customized function. No? Pag sinabi customized function, nakikita niya yung iba't ibang function, katulad halimbawa na DTC information function, data trouble code information function. The data list function, na nalalaman mo din kung ano yung volts ng battery, injector performance in that particular RPM. So makikita snapshot function, pwede mo siyang kumbaga sa cellphone, pwede mong screenshot yung kanyang data, yung kanyang data na active test function. When we say active test function, halimbawa, maandar si makina, halimbawa, gusto mong i-check yung ignition coil ng number 1 cylinder, i-deactivate mo yan. Pag na-deactivate mo yan at may nagbago sa sasakyan, ibig sabihin, gumagana siya. Good. Pero pag deactivate mo yan at walang pagbabago sa sasakyan, ibig sabihin, may problema yung ignition coil. Yung ganong factor. Oscilloscope function, makikita mo dyan yung oscilloscope, halimbawa, yung oscilloscope ng graphic representation, halimbawa ng fuel injector, yan, indifferent RPM, makikita mo din dyan. Okay? So, ito naman yung this one is the belt tension gauge. So, the belt tension gauge measure or test the belt or drive belt tension. Iba yung drive belt sa timing belt. Yung drive belt, katulad ng serpentine belt, yan ang mga drive belt. Nagigets pa ka? Aba, sir. Okay. Yes, sir. Iba yung drive belt, kasi pag sinabing drive belt, pwede siyang alternator belt, aircon belt, water pump belt, Yan. Pero iba pa yung timing belt. Ang timing belt, dapat naka-time yung pag kinakabit. Naka-time ang camshaft, crankshaft, ignition pump, so on and so forth. Di katulad ng drive belt, pagkakalas mo, wala ka ng, pag binalik, wala ng timing yan. So, pag pinag-isa siya, ang tawag niya serpentine belt. This one is spring tension belt. So, this kind of spring tension belt, tinitingnan din yung kakayahan ng spring, kung tama po, kung nasa standard pa ba yung kanyang tension. So, yun. Tension ng bulb spring, tension ng leaf spring, so on and so forth. This one is the temperature gauge. It's measured the temperature. Usually sa aircon, ginagamit yan sa aircon. Ito. This measuring tools, vernier caliper ang tawag. It measures the inside and outside diameter of one object. Pwedeng depth, pwedeng length, So, tuturuan ko kayong bumasa niyan, kasi gagamitin natin yan sa ating laboratory. Okay? Vernier caliper. The next is the micrometer. Micrometer. So, this micrometer uses ganun din. Kaya lang, mas precise yung kanyang measurement kumpara sa vernier, mas maliit o mas accurate kumpara sa vernier caliper. So ito lang ay ang gamit lang niyan is inside
outside diameter or outside length. Yeah. Hindi siya yung inside. No? Pero may kanya-kanya din yan sizes. Maraming set ng micrometer. This is the bore gauge. Measure the bore. The bore o yung butas. Yung pinagkakabitan ng piston. Yan. So, turuan din kayong gumamit yan. Bore gauge. Dial gauge. Itong bore gauge, may dial gauge sa dulo, no? Pero ito, ginagamit yan din kung makikita natin kung okay ba o hindi yung camshaft, crankshaft, so on and so forth. Next is injection pump timing. Ito hindi na naman siya ginagamit yan kasi ang gamit na ngayon ay pit pump na ang tawag sa mga CRDI. Yung mga sa unang sasakyan ginagamit yan. Next, dapat maroon din tayong gumamit ng voltmeter tester na digital man yan or analog. Mas exciting tong analog, digital madali lang, pero dapat maroon din kayo gumamit ng analog tester. Next, the battery checking, battery tester. Yan, ginagamit yan sa pag-check ng battery kasi yung battery, although ang battery is sa ngayon ay maintenance free. So, as a technician, kailangan mo ding malaman yung kalagayan ng battery kung kailan pa siya tatagal. Kasi yung battery may lifespan. Ngayon, sa pamamagitan ng battery tester, malalaman mo yung lifespan ng battery kung ilang taon pa siya o ilang buwan pa siya tatagal. Battery tester. Next is the ampere tester. So, ginagamit yan ng mga electrician. Kailangan po sa automotive yan. Kasi dapat alam natin yung binibigay ng ilang ampere ba ang binibigay ng alternator sa battery o doon sa system. Lalo na pagka ano kang tawag dito? Ladagdag ka ng load, magdadagdag ka ng stereo, ng sounds. Yan. Gusto mo malakas yung sounds, kailangan na may measure mo rin yung computation ng amperahe ng isang sasakyan. So, ito yung sample, isa pa rin sa halimbawa ng scanner, Yan, may kanya-kanya. Ito pang Kia naman to. I can scan, pro scanner. Ito naman yung oscilloscope, And then, ito din na natin kailangan. Ito, hydrometer, ginagamit din natin yan sa pag-test ng battery. Ang tinetest niya na yung specific gravity ng battery. Okay? May tanong pa kayo? Any question? Wala na yata. Ano na yata ako? May tanong? Wala po, sir. Okay, so Wala na. hanggang doon muna yung ating discussion, pero meron akong activity sa inyo. Based dun sa ating discussion, pag tayo on Tuesday ba? Tama, Yung Tuesday, so ngayon nyo na gawin, sa isang yellow paper, magbigay kayo ng 5 na measuring tools. And then, ilagay nyo doon kung anong kanyang meaning and function and how it used. Maliwanag? Hello? Yes. So, yun. Yes, Ang gagawin po. nyo, measuring tools. Kaya ano lang ako sa measuring tools kasi kayo engineering, usually data ang kailangan nyo. Para kayo makapag-innovate. Maliwanag. So, 5 automotive measuring tools. Alamin nyo, ano bang meaning noon? Anong function? Then, how it used. Paano siya gamitin. So, ilagay sa isang bond paper. On Tuesday, Mr. Representative Sibuk, where are you?
Yes, Sian. Kindly collect, before our class starts on Tuesday. Tuesday, right? Face to face. Okay. Any question? Question? Yes. Emmanuel Lustro.